Ako si Maria at ito ang aking kwento. Inis na umupo si Shawnee sa kama ng anak niya. Hindi niya akalain na magagawa ni Carmela ang lahat ng ito. Masyado ko siyang minaliit. Dapat sana hindi ko na siya pinakawalan sa mental hospital noon. Paano hindi siya nabaliw gayong regular naman ang mga gamot na pinapainom sa kanya? Ani ni Shawnee. Hindi naman makapaniwalang tumingin sa kanya si Sofia. Ginagawa mo ba siyang baliw, ma'am? So it's true na hindi talaga siya baliw. Paano mo nagawa yun sa kanya? Bahagyang nagulat si Shawnee nang ma-realize niyang nasa loob pala siya ng kwarto ng anak niya. Mabilis niyang iniwas ang paningin niya, pero ramdam niyang mariing pagtitig sa kanya ng anak niya. Mom, answer me. Ang alam ko ay nawala sa katinuan ng pag-iisip ni Carmela dahil sa nangyari sa mommy niya. Hindi ba yun totoo? You're making her crazy. Tanong niya ulit pero lumunok lang si Shawnee. Hindi niya sinasabi sa anak niya ang pinaplano niya. Don't tell me na pinilit mo lang din siyang papirmahin sa agreement niyo na ikaw na munang pansamantalang legal guardian ng mga anak niya. Dagdag pa ni Sofia. Stop questioning me, will you? I am doing this for us. Ang isipin mo na lang ay kung paano natin mailala yung mga bata sa mga festejo. Hilaw na lang na natawa si Sofia saka siya tumayo. Kung gusto mo nang mamatay, ma'am, gawin mo mag-isa. Hindi natin alam kung paano magalit ang chairman. Tanggapin na lang natin na makukuha na ni Carmela ang mga anak niya. Ibalik mo na sa kanilang mga bata dahil kahit na anong gawin natin, papatayin tayo ng mga festejo kapag hindi natin ibinigay sa kanilang gusto nila. Tila napapagod na wika ni Sofia saka siya lumabas ng kwarto niya. Napabuntong hininga na lang si Shawnee. Nanatili pa siya ng ilang minuto sa loob ng kwarto ng anak niya habang nag-iisip. Inis siyang napahampas sa kama dahil wala siyang magagawa kung hindi ang pauwiin ng mga bata sa bansa. Nang lumabas na si Shawnee sa kwarto ni Sofia ay nakasalubong pa niyang asawa niya na pababa na rin ng hagdan. Mag-book ka na ng tiket ng mga bata ngayon din. Dapat bukas ng tanghali nandito na sila. Motoridad na utos ni Marvin ay kinairap ni Shawnee. Pilit niyang kinalmang sarili niya. Pinapainom niya ng gamot si Marvin para manghina ito, pero tila ba masyadong mabagal ang epekto ng gamot sa katawan ni Marvin. Kailangan niya na bang dagdagan ng dosage ang gamot na pinapainom niya? Nang makauwi na sina Carmela ay tumawag sa kanyang ama. Tinitigan pa niya ito ng ilang segundo bago niya napagdesisyonan na sagutin. Nang masagot niyang tawag, hindi siya kaagad sumagot. Hinintay niyang magsalita ang kanyang ama mula sa kabilang linya. Kayo na ba ang susundo sa kambal o ihahatid na lang ba namin sila sa bahay niyo? Diretso kaagad na saad sa kanya ng kanyang ama. Napalunok si Carmela. Hindi niya maipaliwanag ang excitement na nararamdaman niya. Makakauwi na ba talaga ng bansa ang mga anak niya? When? Tipid niyang tanong. Tomorrow, before lunch ang landing ng eroplanong sasakyan nila. Sagot ng kanyang ama, mabilis na bumagsak ang mga luha ni Carmela dahil sa kasiyahan na nararamdaman niya. Natutop niya ang bibig niya para iwasang hindi humikbi. Humugot siya ng malalim na buntong hininga para mawalang tila barado sa lalamunan niya. We will fetch them. Sagot niya sa kanya'y binaba ang tawag. Nakahinga siya ng maluwag, ngayong alam niyang makikita at makakasama niya ng mga anak niya. Are you okay? Is something happened? Tanong ni Adam nang mapansin niyang pagpunas ng mga luha ni Carmela. Mabilis namang umiling si Carmela sa kanya iniwas ang paningin niya. Nilapitan naman siya ni Adam sa hinawakan ni Adam ang baba ni Carmela para iangat ito nang sa ganun ay magsalubong ang mga mata nila. Tell me, what's wrong? Malambing niyang tanong. Hindi pa man napapatunayan ni Adam kung siya nga ba talagang ama ng mga anak ni Carmela pero hindi niya na maitatanggi ang nararamdaman niya para dito. Makakauwi na bukas sa mga anak ko. Akong susundo sa kanila sa airport. I'm just happy because for many years I will be with them again. Sagot niya. Hindi niya na napigilan ang sarili niya at niyakap na si Adam. Thank you so much. Hindi ko magagawang lahat na ito kung hindi dahil sa iyo. Aniya pa. Dahan-dahan na ring tinaas ni Adam ang isa niyang kamay para yakapin si Carmela. Tinapik-tapik niya ang likod nito para mas maramdaman ni Carmela na may kakampi siya. Let's meet them tomorrow, ani ni Adam. Kinabukasan, excited na si Carmela makita ang mga anak niya. Kanina pa siya buntong hininga ng buntong hininga.
Paano kung hindi sila nakasakay ng eroplano? Paano kung gumawa na naman ng paraan ng stepmom niya para ilayo mga bata? Don't be nervous. I'm sure palabas na sila. Pagpapakalma ni Idam kay Carmela. Tipid lang namang ngumiti si Carmela at makalipas ang ilang minuto ay nakakita niya ng dalawang batang naglalakad at palingalinga sa paligid kasamang yaya nila na tauhan din ni Shawnee. Sabrina! Santino! Sigaw ni Carmela na makilala niyang mga anak niya. Mabilis namang lumingon ng mga to kay Carmela. Mommy! Sabay na sigaw ng kambal. Sinalubong na ni Carmela ang mga anak niya habang natulala naman si Idam at hindi kaagad nakagalaw sa kinatatayuan niya. Nakatitig lang siya sa kambal lalo na sa batang lalaki dahil kung anong itsura niya nung bata siya ay ganun din ang itsura ng bata. Hindi niya rin maintindihan ang biglang pagbilis ng tibok ng puso niya. Ito ba ang tinatawag nilang lukso ng dugo? Dahan-dahan siyang lumapit sa mag-iina, nagiiyak ang kambal at ganun din si Carmela. Napakatagal ng 2 taon na hindi nila pagkikita. Lumuhod si Idam para pantayan ang taas ng kambal. Hinawakan ni Idam ang tigisang kamay ng kambal at hinaplos sa mga to. Nagtataka naman siyang tinignan ng mga bata. Tipinanginitian ni Idam ang mga to at niyakap. Nagtataka man ng kambal ay nanatili lang sila sa pwesto nila. Welcome home Sabrina and Santino. Malambing niyang wika sa mga ito. Masama naman tinignan ni Carmela ang babaeng nakasama ng mga anak niya. Hindi makatingin sa kanyang babae. Binitawan na ng babae ang 2 maleta saka lumayo. Aalis na po ako ma'am. Wika nito pero bago pa man siya makaalis ay malakas siyang sinampal ni Carmela. Kulang pa yan sa pananakit mo sa mga anak ko. Kahit nasabihin mo pang inutusan ka lang. May diin niyang wika. Mabilis naman tumakbo palayo ang babae. Hinawakan na ni Idam sa magkabilang kamay ang mga bata sa kanya inaya si Carmela na umalis na sila. Habang nasa biyahe sila ay panayang tingin ni Idam sa rear mirror. Kasama ni Carmela sa backseat ng mga bata at walang sawang niyayakap at hinahalikan ng mga to. Napapangiti na lang si Idam. Sa isang iglap lang ay nagkaroon siya ng sariling pamilya. Naghanda si mommy sa bahay. Doon na tayo dumiretso para doon naman ang halian. She wants to meet the kids. Ano ni Idam na ikinatungulan ni Carmela. Who is he, mommy? Kuryosong tanong ni Santino. Nagkatingin na naman si Carmela at Idam sa salamin. Saka ako na ipapaliwanag, okay? Tanging sagot ni Carmela. Nagpatuloy naman sila sa biyahe nila hanggang sa makarating na sila sa bahay ng mga magulang ni Idam. Saka na siguro ipapaliwanag ni Carmela sa mga anak niya ang tungkol kay Idam kapag natapos na ang DNA test. Hindi mapakali si Maria habang abala sa paghahain ng pagkain ng mga katulong nila. Isa-isa pa niyang tinitignan at binibilang ang mga pagkaing inihanda na. Hindi niya alam kung anong gusto ng mga anak ni Carmela kaya lahat ng alam niyang lutuin ay niluto niya. Okay na bang lahat? How about the dessert? Siguraduhin yung okay ng lahat. Ingatan niyo rin na hindi matalsikan ng ibang pagkain. Natataranta niyang wika habang abala na naghahanda ang mga katulong sa hardin nila. Ma'am, nandito na po sila. Anunsyo ng isang katulong na hinihingal pa. Mabilis na inayos ni Maria ang buhok niya at ang suot niyang dress. How about my look? Hindi ba ako nakakatakot tingnan? Nag-aalala niyang tanong sa katulong nila. Gusto niyang maging komportable ang mga bata sa kanya at dahil bakas ng katandaan sa kanya ay baka matakot ang mga to. Napapailing naman si Jackson sa asawa niya. Akala ko ba ay gusto mo na munang makitang resulta ng DNA test nila? You look so excited to meet them. Kahit na wala ka pang pinanghahawakang ebidensya, kung tunay nga ba silang mga festeho. Paninira ni Jackson sa mood ni Maria. Inismiran lang naman siya ni Maria. Ma'am, Dad, agaw atensyong sad ni Idam. Nilingon naman sila kagad ni Maria at hindi nalang pinansin ng asawa niya. Unang hinanap ng mga mata niyang mga bata. Nakatulala siyang nakatingin sa mga to. Pakiramdam niya ay bumalik sa pagkabata ang anak niyang si Idam. Hindi niya rin akalain na napakagandang bata pala ni Idam. Kung may girl version to. Sila na ba ang mga anak mo? Tanong ni Maria. Tinatagong tunay na nararamdaman niya. Ayaw niyang ipakita at karamdam. Kay Carmela na gusto niya kaagad ang mga anak nito. Paano na lang kung hindi mag-match ang DNA test nila kay Idam? Ayaw niyang ma-attach kaagad sa mga bata pero hindi niya maiwasan lalo na at nasa harapan niya ng mga to. Yes, Mrs. Festejo.
Sagot ni Carmela. Napabuntong hininga naman si Maria sa kanya nilapitan si Carmela. You can call me Mom. Pasensya na sa mga nasabi ko sa'yo. I hope you understand me. Aniya. Naiiling naman si Carmela pero tumango na lang siya. Hindi niya alam kung hanggang kailan na naman magiging mabait sa kanyang biyenan niya. Tinignan na ni Maria ang mga bata at dahil walang ibang nakasamang taong mga to maliban sa yaya nila, medyo malayong loob nila sa ibang tao at takot din sila. Pasensya na po pero hindi sana yung mga bata na maraming nakikitang tao. Takot pa sila. Pagpapaliwanag ni Carmela, napakunot naman ang noo si Jackson dahil sa pagtataka. Kung pwede ko lang talagang paghiwalayin ang anit ni Shawnee sa ulo niya, ginawa ko na. How can she hurt these beautiful angels? Naawa niyang wika sa kasya bahagyang yumuko para pantayan ang taas ng mga bata. Akman niya na sanang hahaplusin ang mga to sa ulo pero mabilis silang nagtago sa likod ni Carmela. Mariing ipinikit ni Maria ang mga mata niya. Anong klaseng trauma ang meron sila? Poor angels. Usal ni Maria sa isip niya. Matamis siyang umiti sa katumayo ng tuwid. Naghanda ako ng maraming foods. Hindi ko alam kung anong mga paborito niyo pero sana magustuhan yung luto ng lola. Aniya. Napatingin si Carmela kay Idam. Tanggap na ba sila kaagad ng pamilya ni Idam? Matamis lang namang initian ni Idam si Carmela sa kanya ito pinaghihilan ng upuan. Ganon din ng mga bata. Napakarami naman yatang nilutong pagkain. Saad ni Idam dahil para bang fiesta. Sa dami ng pagkain. Ask your excited mom. Sagot sa kanya ng kanyang ama. Inirapan lang ni Maria ang asawa niya. Ayaw niya ipakita sa mga batang kamalditahan niya. Bibigyan na sana ni Carmela ng pinggan ng mga bata nang unahan siya ni Maria. Tipid na lang nang ngumiti si Carmela saka siya naupo at hinayaan na lang ang biyenan niya na asikasuhin ng mga anak niya. Mommy! Tila natatakot na usal ng kanyang anak na babae. Hinaplos ni Carmela ang buhok nito at nginitian ito. Sinasabi na magiging maayos ng lahat. Don't worry, Mommy is here. No one will hurt you anymore. I am so sorry for everything. For not doing anything nang ilayo nila kayo sa akin. Marami pa sana siyang gustong sabihin sa mga anak niya pero kaharap niyang pamilya ni Idam. Ginitian niya na lang ang mga anak niya. Don't worry honey, we're not here to hurt you and your brother. Kumain na kayo. Kainin niyo ang lahat ng gusto niyo at kung may gusto pa kayong kainin na wala dito. Tell me, ipapahanap ko. Malumanay na saad ni Maria. Maging si Idam ay nagugulat sa kabaitan ng kanyang ina ngayon. Is it because of the kids? Ganito niya na ba talaga kagustong magkaroon ng mga apo? We're not picky about the food naman po. Thank you for preparing all of this for us. And thank you for accepting us po. You're our Lola? Your mommy's mom? Wika ni Santino. No, but I'm your father's mom. Sagot kaagad ni Maria. Napapakamot na lang sa kilay si Carmela dahil inunahan na siya ni Maria na sabihin ng tungkol sa ama ng mga anak niya. Akala ba niya ay gusto na muna ng mga to na patunayan kung talagang mga anak ni Idam ang mga anak niya? Mom, pagpipigil ni Idam dahil kung ano na nasasabi nito, napataas naman ang kilay ni Maria. Nang ma-realize niya kung anong sinabi niya pero kailangan pa ba talaga nila ng DNA kung makikita na sa mukha ng mga bata ang dugong festeho? Sige na, kumain na kayo. I hope you will enjoy your food. Tanging saad na lang ni Maria sa mga bata. Nag-umpisa na silang lahat na kumain at walang nagtangkang magsalita sa kanila. Tanging ingay ng mga kutsara at tinidor na tumatama sa babasaging pinggan ang maririnig. Tinitingnan ni Idam ang mga bata. Pansin din niyang nakatingin sa fried chicken si Sabrina. Pero hindi ito nangunguha. Nang magsalubong ang mga mata nila ay mabilis na yumuko si Sabrina na tila ba natatakot. Nanguha ng fried chicken si Idam at nilagay yun sa pinggan ni Sabrina. You want this? Malumanay na tanong ni Idam. Nahihiya namang tumingin sa kanya si Sabrina. Can I po? Nahihiya at may halo pang takot nitong tanong. Nilingon naman ni Santino ang kapatid niya at hinawakan ng kamay nito para pakalmahin. Pasensya na po. She's afraid to take food dahil sa tuwing kumukuha siya ng food, inahampas niya yung mga kamay niya. Kinakain lang po niyang pagkain inilalagay sa pinggan niya. Pagpapaliwanag ni Santino kung bakit takot ang kapatid niya. Napaawang ang labi ni Maria dahil sa narinig. Napaigting naman ang panga ni Idam habang hindi na malayo ni Carmela ang paglandas ng mga luha niya. Hindi niya akalain ang mga pinagdaanan ng mga anak niya. Sinasaktan kayo ng yaya niyo? Hindi na rin mapigilan na tanong ni Jackson.
Tumango naman si Santino saka siya tumingin sa kanyang ina. Mabilis na pinunasan ni Carmel ang mga luha niya sa kanya bahagyang initian ng anak. Sinong yaya nila? Bakit mo hinayaan na gawin sa mga anak mo yun, Carmela? Kilala mo man lang ba ang yaya na kinuha mo para mag-alaga sa mga anak mo? They look traumatized, dagdag pa ni Jackson. Dad, it's not her fault dahil si Miss Sean ang naglayo sa mga bata. Nilayo at tinago ni Miss Sean yung mga anak ni Carmela para makontrol niya si Carmela. Si Idam kaagad ang sumagot. Let's not talk about that here. Pwede nang hayaan na muna natin kumain ng maayos sa mga bata. Saad ni Maria na hindi rin nagustuhan ang nalaman niya. Anong pagpapahirap pa ba ang naranasan ng mga bata sa kamay ng yaya nila? Lahat ng mga pagkain nakikita niyo sa lamesa ay pwede niyong kainin. Kunin niyo kung ano ang gusto niyo. Malumanay na saad ni Maria sa mga bata. Binigyan na rin ni Idam ng fried chicken ang pinggan na Santino dahil baka natatakot lang din itong manguha. Nang matapos silang kumain ay pinatulog na muna ni Carmel ang mga bata sa kwarto ni Idam dahil pagod pang mga to mula sa biyahe. Habang tulog ang mga bata ay nakaupo lang siya sa gilid ng kama habang nakatitig sa mga ito. Bumukas naman ang pintuan at pumasok si Maria saka siya naupo sa upuan. Itinakas ba ni Shoni ang mga bata? Paano nangyaring siya ang naging legal guardian ng mga bata? Kuryoso niyang tanong. Wala pa man siya masyadong nalalaman sa pinagdaanan ng mga bata pero kumukulo ng dugo niya. Baka sang trauma sa mukha ng mga bata. Kung naalala niyo sinabi nilang nawawala ko sa katinuan, yun yung panahon na inilayo nila sa akin ng mga bata. That time, I'm still traumatized sa nangyaring aksidente sa amin ng mommy ko. Kaya nawawala ko sa sarili ko. Pumayag akong ilayo na muna sa akin ng mga bata dahil natatakot din akong baka masaktan ko sila. Pero yung agreement na pinapirmahan sa akin, hindi ko alam ang tungkol sa bagay na yun. Sa tingin ko'y wala pa ako sa sarili ko nang papirmahin ako ni Tita Shoni. Sagot niya. That witch, ihihiwalay ko talagang mga buhok niya sa anit niya. Inisasali ni Maria saka siya napabuntong hininga. Anyway, bukas ang schedule ng DNA test nila. Tumawag ang executive secretary ni chairman at gusto niyang bukas na bukas din ay ipa-DNA test ang mga bata. Sa tingin ko naman, hindi mo kami niloloko, hindi ba? Pag-iiba ni Maria sa usapan. Naramdaman niyo po bang iba sila? Tanong ni Carmela. Hindi naman nakaagad nakasagot si Maria sa kanya tinignan ng mga bata. Kasiyahan at excitement ang nararamdaman niya nang makita niya mga to. We just want to make sure, Carmela. Tanging sagot ni Maria, ni kinatango na lang ni Carmela. Dumating na ang araw para sa DNA test ng mga bata. Nasa mansyon na sila ngayon na mga festejo at habang kinukuhanan ng laway ang mga bata at si Idam, ay nasa harapan naman nila si chairman na blankot seryosa lang ang mukha. What is happening, mommy? Naguguluhang tanong ni Santino nang matapos kuhanan ng mga to. Hinaplos lang ni Carmela ang likod ng mga anak niya. Alam niya nagtataka at naguguluhan ng mga to sa nangyayari. May mga test lang sila na kailangan gawin, anak. Sagot ni Carmela. Hindi naman na nagtanong ang mga bata. Gusto kong makuha ang resulta as soon as possible. Wika ni chairman sa doktor. Asahan niyo po, chairman. Mahaba na po ang 3 araw sa paghihintay. Sagot ng doktor at nang maiayos niya ng mga gamit niya ay nagpaalam na siya. Tinignan ni chairman ang kambal, hindi may tatangging nangingibabaw sa kanilang dugo ng mga festejo. Pero gusto niya na munang makita ang result ng DNA test. Makakaalis na kayo, blanko niyang saad. Tumayo naman kaagad si Carmela at tinawakan sa mga kamay ang mga bata. Lumapit na rin sa kanila si Idam sa kanya binuhat si Sabrina habang hawak-hawak ni Carmela si Santino. Samantala naman, palihim na sinundan ni Sofia ang doktor na nakuha ng mga festejo. Sinundan niya ito hanggang hospital. Nang malaman niya kung nasaan ang klinik nito sa hospital ay umalis na rin siya kaagad. Mahigpit niyang hinawakan ang manibela niya. Iniisip niya kung itutuloy niya ba ang plano niya. Pero natatakot din siya na mahuhuli siya ng mga festejo. Hindi siya pwedeng magtagumpay sa mga plano niya. Usal ni Sofia sa sarili niya. Mabilis na lumipas ang araw, hawak na ng doktor ang resulta ng DNA test. Palihim naman na pumasok Sofia sa klinik nito habang walang tao at hinanap ang dokumentong kailangan niya. Nang makita niya isang brown envelope na nasa drawer ay mabilis na itong kinuha at akma na sanang papalitan to nang may pumigil sa kanya. Gulat na nilingon ni Sofia ang taong humawak sa palapulsuhan niya at mas lalong nalaki ang mga mata niya nang makita niya si Ruel. Tinignan ni Ruel ang 2 brown envelope na hawak ni Sofia.
Mabilis na iniwas ni Sofia ang paningin niya. What do you think you're doing? Sinusubukan mo bang palitan ang resulta at palabasin na hindi mga anak ni Idam ang mga anak ni Carmela? Seryoso niyang tanong. Kakampihan mo naman ako, hindi ba? Galit ka naman kay Idam, hindi ba? Dapat ka pang magpasalamat sa akin. Ani ni Sofia na ikinatawa ni Ruel. Galit ako kay Idam, pero hindi sa mga bata at kay Carmela. Sa tingin mo ba, hahayaan kong gawin mong pinaplano mo? Ano ang mangyayari ngayong hawak ni Sofia ang resulta ng DNA test ng kambal? Mapapayag kaya ni Sofia si Ruel na pikein ang resulta? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.